Sabi nila, ang pagyaman ay nagsisimula sa pagiging kuripot. Narinig natin ito kahit saan. Magtipid, huwag gumastos, itago ang bawat barya. Pero, bakit may mga taong sobrang tipid na? Halos hindi na kumakain ng maayos. Pero, tila hindi pa rin umaasenso. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang katotohanan. Ang pagiging kuripot ba talaga ang susi sa yaman? O baka ito pa ang pumipigil sa tunay na pag-unlad mo? Simulan po natin sa pagkakaiba ng kuripot sa frugal. Maraming nag-aakala na ang pagiging kuripot at pagiging frugal ay iisa lamang. Pero sa totoo lang, magkaiba ang dalawa. Ang pagiging kuripot ay madalas nakabase sa takot. Takot mawalan ng pera, takot gumastos, kahit sa mga mahahalagang bagay. Halimbawa, ang isang kuripot ay ayaw bumili ng quality tools para sa trabaho dahil sa presyo, kahit na makakatulong sana ito para mas mabilis at mas maganda ang output niya. Nagre-resulta ito sa mas mababang kalidad ng trabaho o kaya naman tinitipid nila ang kanilang health. Ayaw magpa-check up o kumain ng masustansya dahil mahal. Ang ending, mas malaking gastos pa sa ospital ang kailangang bayaran sa huli. Sa kabilang banda naman, ang frugal o ang pagiging masinop ay isang desisyon. Ang taong masinop ay maingat sa paggastos, pero ang focus po niya ay long term. Hindi siya nagtitipid para lang magtago ng pera. Nagtitipid siya para magkaroon ng pondo para sa mas malaking layunin, gaya po ng pagtatayo ng negosyo o pag-invest. Ang frugal person, handang gumastos sa mga bagay na magbibigay ng return on investment o value sa buhay niya. Bakit hindi sapat ang pagtitipid lamang? Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang matematika ng yaman. Ang pagtitipid ay may limit. Isipin mo ito. Gaano man kaliit ang gastusin mo, hindi mo pwedeng gawing zero ang gastos mo dahil kailangan mong kumain, magbayad ng kuryente at mabuhay. May floor o hangganan ang pagtitipid. Pero ang pagkita o income, wala itong limit. Pangalawa, kailangan nating pag-usapan ang inflation. Kung ang perang natitipid mo ay itinago mo lang sa ilalim ng kama o sa isang alkansya sa loob ng 5 taon, ang halaga nito ay bumababa. Ang presyo ng bilihin ay tumataas bawat taon. Kung hindi lumalago ang pera mo, unti-unti itong kinakain ng inflation. Pangatlo ay ang missed opportunities. Kung masyado kang kuripot na ayaw mo mag-invest sa sarili mo, halimbawa sa pag-aaral ng bagong skills, pag-attend ng seminars o pagbili ng mga libro, mas mabagal ang pag-akyat ng antas ng iyong kita. Ang pag-invest sa sarili ang pinakamataas na uri ng investment na hindi pwedeng bawiin ng sinuman. Kung nakatutok ka lang sa pagtitipid ng sobrang higpit, nakakaligtaan mong palaguin ang iyong kakayahan na kumita ng mas malaki. Kailan naman nagiging daan sa pagyaman ang pagtitipid? Kaya kailan nga ba nagiging magandang habit ang pagtitipid? Una, kung ginagamit mo ang savings mo bilang seed money o puhunan, ang pagtitipid ay dapat nagsisilbing tulay para makabuo ng kapital. Kapag may sapat ka ng ipon, hindi mo ito dapat itago lamang. Dapat itong maging kasangkapan para makapagsimula ng isang maliit na negosyo o project. Pangalawa, sa pamamagitan ng mindful spending,
Ito ang sining ng paggasto sa mga bagay na nagbibigay ng mataas na value. Halimbawa, sa halip na bumili ng mura pero madaling masirang gamit, bumili ka ng mas mahal pero matibay na gamit. Sa halip na mag-junk food na nakakasama sa katawan, maglaan ng budget para sa masustansyang pagkain. Yan. Ito ay isang uri ng preventive investment. Iniiwasan mo ang malaking gastos sa hinaharap sa pamamagitan ng pagiging matalino ngayon. Pangatlo, invest, don't just save. Ang perang matitipid mo ay dapat ilagay sa mga assets. Maaari itong sa mga stocks, pag-ibig, MP2, o kaya ay sa pagpapalago ng sarili mong maliit na negosyo. Ang layunin ay hayaan ang pera mo ang magtrabaho para sa iyo. Ang layunin ay hayaan ang pera mo ang magtrabaho para sa iyo. Kapag ang ipon mo ay nasa mga investment vehicles, ang pera mo ay lumalago kahit natutulog ka. At ayan, sa kabuuan, balik po tayo sa tanong. Yayaman ka ba sa pagiging kuripot? Ang sagot ay hindi. Kung ang pagtatago lang ng pera ang gagawin mo. Ang pagiging kuripot na walang direksyon ay parang pagtakbo sa treadmill. Pagod ka, naghihigpit ka, pero hindi ka naman nakakausad sa destinasyon mo. Yayaman ka kung ang pagtitipid mo ay may layuning mag-invest, magpalago ng kita, at magtayo ng asset. Huwag mong tingnan ang pagtitipid bilang limitasyon sa sarili, kundi bilang unang hakbang sa pagbuo ng iyong yaman. Ang pagtitipid ay ang gasolina, pero ang investment at tamang paggamit ng pera ang sasakyan na magdadala sa iyo sa tagumpay. Ikaw, proud kuripot ka ba o masinop lang sa pagpapalago ng yaman? I-comment mo ang iyong pinaka-epektibong tipid tip o diskarte sa pag-iipon sa ibaba. Gusto kong malaman ang iyong mga paraan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga kaipon tips. Marami pong salamat sa inyong panonood. Panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.